Ito mga tol, new improved Recto University specializing in printing business. Aba, bago select yan. Oh. Graduate sila sa elementary, ang subject, taking diploma. Uy! Sa high school, pinagraduate na ng T3 at pinabiyahe sa Presuan. Ayun! Ang gumagawa ng peking lisensya. Oho. Ngayon, pera, salapi, Oho. ang inimprenta for sale. Wala nang nagawa ang lalaking ito ng arestuhin ng mga operatibo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at NBI Reaction Arrest and Interdiction Division sa isang store sa Henry Yang Complex sa Recto, Manila. Arestado si Iris Villaruel alias Irish matapos malaman sa pag-test buy na gumagawa ito at nagbebenta ng mga peking pera. Ang isang 1,000 piso na counterfeit ay nagkakahalaga ng 150 pesos at ang 500 pesos naman ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Nang halughugin ang tindahan, natagpuan ng 15 piraso ng peking 1,000 piso at soft copy ng serial number sa USB. Pero, git ng suspect, wala daw siyang kinalaman sa iligal na gawain. Nag-imprenta lang daw siya ng mga tarpaulin, ID at invitation at siya'y napagkamalandan daw. Wala, hindi po ako naglaglag ng pera dyan, ma'am. Nakita nyo naman po. Kakasuhan ng suspect ng paglabag sa Article 166 ng Revised Penal Code at posibleng makulong ng 12 to 14 years. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may mga security features ang pera para malaman kung peke ito o hindi. Una, naka-emboss o may raised printing ang mga salitang Republika ng Pilipinas, ang laced work sa pera at ang litrato ng mga tao. May windowed security thread ito na may numerical value ng pera. Maganda rin ang pagkakagawa ng watermark ng original na pera. Pero kinakailangan ito tingnan sa ilaw. At ang 1,000 peso bill may optically valuable ink o marka sa ibaba na nag-iiba-iba ang kulay ng asul at berde. Kaya ayon sa mga otoridad, ang mga ito ang dapat malaman ng publiko para hindi maloko. Maging mapanuri tayo sa ating mga tinatanggap na pera. Usually, ang nagiging biktima po ng counterfeiter is they fail to examine the note they are accepting or they're receiving. Lalo na pag malalaki yung bills niya. Usapang peke pa rin, milyong pisong halaga ang mga pinaratang DVD na sabat ng Optical Media Board. 51 kahon ng high-grade quality pirated DVDs ang nakumpiska ng pinagsalad na operasyon ng mga pulis at Optical Media Board sa Pier alas 11 kagabi. Nakuha rin ang mga kahon na hindi hinihinalang food supplement. Isang Chinese national na aresto kasamang kontrabando. Kasong illegal importation without proper permit at illegal possession and distribution ang isasampa sa nahuling suspect. Pag-aaralan kung anong kaso sa food supplement na ipinaslit. Sa Maynila naman, 30 sako ng peking DVD dinurog ni Mayor Lim ng Maynila. Ito ang mga nakumpiska ng Mayor's Complaint and Action Team. 100,000 piso ang tinatayang halaga ng winasak na pirated DVDs. Sa kwentong ito, kanal ng kaligtasan na naging butas para mabuhay pa ang isang taxi driver. Taxi driver si Danny, noong linggo ng umaga ay inarkila ang taxi niya ng kapwa driver na si Milo Necesito. Habang bumibiyahe, nagtataka si Danny nang biglang inagaw sa kanya ni Necesito ang manibela at pwersaan siyang isinakay sa likuran ng isa sa dalawang lalaki na sakay niya. Nagpaikot-ikot sila hanggang umabot sa Pulilan, Bulacan at doon pinagsasaksak siya ng isa sa mga sospek. Sa isang kanal siya iniwan ng mga sospek sa pag-aakalang patay na siya. Ayon sa mga pulis, pakay ng mga sospek ang taxi na gagamitin lang sa krimen. Pinaghahanap na si Necesito at dalawa niyang kasabwat para kasuhan ng carnapping with frustrated homicide. Salit daw ng sahod, isang secure sa Cebu ang naburiyong at nagprotesta sa bubong. Sa ginagawang gusali sa barangay sa Patera, Cebu, pinagkakaguluhan ang mamang ito na naglabas pala ng hinanakit sa maliit niyang sahod. Umisponde mga pulis at dumating din ang isang kinatawan ng pinagtatrabahuan niya ng security agency para ibigay ang nireklamo niyang sahod. Napababa na rin mula sa bubong ng mga otoridad ang gwardiya. Kasong alarm scandal ang isasampa sa kanya pero sasailalim siya sa psycho-exam para malaman ang kondisyon ng kanyang pag-iisip. Unsa man na, Dong? Stilan. Hindi, kasi sandali lang, kung muna ko direct. Marami kasi mga insidente na kung saan yung mga security guard orimentado, ng hostage, pumapatay. Nabuburing sila because malit na nga yung sahod.
walang overtime pay, mahabang oras. Wala pang benepisyo. Benepisyo. At yung walang pahinga, yung 7 days a week. Sus, Ginoo. Pagkatapos, ito pa, sasabihin sa kanila, kakaltasan ka namin para sa SSS mo. Pero hindi naman nilimit sa SSS, binubulsa ng mga amo. Itong pobreng sikyo, ilokuha na ito. Pumapatay. Unsa man andong. Uso, yan ang uso ngayon. Kaya yung mga may-ari ng agency, kayo mga mandarambong, huwag niyong iluloko yung mga tao dahil one of these days, baka kayo ang paparil. Tama. Ito naman, Tol Rafi, Tol Ben, ang aliwa ng mga kapatid natin. Ang kabaliwan ng what's wrong with this video. Ngayong pasukan at malakas ang ulan, problema ang baha sa mga lansangan. Wala kang ang masakyan, tiyak na maliligaw ka pa sa mga karatulang ito. Kung di man halos mabura, naglalambiti na lang, baka raw kasi umubra pa. Saan kaya itong Dima Street sa Maynila? Dima sa lang yan. Nang sa Rizal Avenue kami napadaan, abay, one way pala, muntik na kaming mahuli pagliko sa posible. Paano ba naman? Nababalutan na kasi ng halaman ang karatula. One way. Malamang maraming nahuhuli sa kalsadang yan. What's wrong with this video? Mas malala ito mga tol. Huwag po. Tweed. Kakadids. Malinaw ang pagkasulat. Pagkakasulat ng street sign. Pero kailan pa nauso ang karatula para sa mga judgemon? What's wrong with this video? Huwag po yun tatawid. Nakapapatay. Anyway, dito muna tayo seryosong usapan. Isang elementary school sa Marikina ang inireklamo ng mga magulang sa T3. Ang mga anak daw kasi nila halos sumabog na raw ang mga pantog dahil natatakot namang umihi sa walang ka-comfort nilang comfort room. Nababalot ng pangamba at takot ang mga magulang ng mga estudyante sa parang elementary school sa Marikina. Mawalan ba ako ng anak? O sakasakali lang po. O, may babalik ba nila yun? Hindi, di ba? O. Nasaan po? Principal ang may kasalanan. Bagaman, pampubliko itong paralan, may malaki raw problemang dapat ayusin dito. Unang problema, CR na see-through. Mula sa labas, kitang-kita rito mga estudyanteng papasok at gagamit ng banyo. Sa ganitong ayos, may muntik pa raw maghahasa dito noon. Time po nawala. Tapos open po pagka umulan, open po yung mga ibang taong po pumapasok dyan. Na yung ma-rape na sinundan niya sa CR, parang gano'n. Ikalawang problema, walang security guard. Kaya kahit sinong outsider nakakapasok, may nakita kaming nakabantay sa gate ng oras na yun. Akala namin isang gwardiya na, pero isa lang pala siyang magulang. Presidente ng General PTA. Wala kayong guard talaga na... Ay, wala ako. Itong kantin namin, nag-test ng pinasok. Kaya naman ang seguridad daw ng mga estudyante dito, hindi sigurado. Napalitaan ko na meron daw, batang hinaltak daw. Ay, kung palagyan kasi para safe naman yung mga bata. Pinuntahan namin ang tanggapan ng principal na si Generosa Victorino, pero wala siya rito. Kaya pinuntahan naman namin si Kapitan Levi de Guzman para alamin kung bakit wala man lang nagbabantay na tanod sa eskwelahan. Pero ang barangay secretary lang humarap sa amin. May nakadetain kami isang tanod doon sa kanila sa parang elementary school dati. Ngayon, parang may kinuha rin yung school na isang parang maintenance. Abay, isang tabi nyo muna sana ang argumento ninyo. Unahin nyo muna sana ang kapakanan ng mga estudyante. Anak ng! Ang nakakatakot dyan, Tol Rafi, ang pinangangamba ng magulang kaya yung mga bata ayaw nang nihilalo na yung mga batang babae. Ilan na yung mga lalaki kahit humarap lang sa pader. Pero yung mga babae, pag pumasok nakikita na jumijingle. Wala man lang cover. So yung mga bata, nagdadalawang isip kong pinipigil na lang. Simula umaga, kung napapajingle na yung anak nila ng alas 9, aantayin pa ang hanggang tanghali para makauwi sa bahay. Tol, nakikita ba ng mga principal to? Yung principal o mga guro? Ang sagot naman, Tolby niya, walang budget. Patay. Meron sa meron kung gusto nila, kaya binubulsa. Ayan, yan ang problema. Kaya calling DepEd Secretary Armin Luis po. Armin. Si Brother Armin Luis po. Brother. Brother naman, kumilos ka naman dyan. Huwag naman yung nakatingin ka lang sa Quezon, nagbibilang ng butik ang dami mga problema sa mga eskwelahan natin yan. Ito, Tol Rafi, baka may magawa si Mayor. Malagyan pala ng tabla ito. Ayan si Mayor. Mayor Del de Guzman ng Marikina, magandang hapon po, sir.
Ay, magandang hapon po sa inyo. Apo, sir. Kailan pa niya bilot kay, ano? Ben, Erwin. Apo. Opo. Mayor, ilalapit lang ho sana namin sa inyo itong problema ng isang eskwelahan po dyan sa Marikina na kawawa naman. Yung Apo. CR ng mga batang babae, ayan o, kitang-kita yung mga bata na tinataas nila yung palda nila. O, may pwedeng busuhan yung mga bata ng mga manyak. Baka may maitulong ho ang inyong tanggapan, sir. Malagyan ng tabla, yung Plywood. gate o plywood, sir, pansamantala. Sige po, kasi po yan lumang design pa nga yan. Hayaan niyo po, paikutan ko kahit bukas ng maga. Ayan. Okay. Makita natin, mapaayos po uli natin. Okay, at ang isa pa, Mayor, wala raw, may away po raw ang principal at ang barangay captain dyan. Kaya walang gwardiya dyan, kahit sino pwedeng pumasok Kailan labas. po ba? Opo, baka pwede yung Sige po. kausapin niyo yung chairman na magpadala, santabi muna yung away nila ng principal para Tawagan naman ko po, mabantayan yung opo. mga bata. Tatawag po tayo, bukas din. Alamin ko bakit hindi mapadala na kahit sa ano doon. Pagka uwi at pasukan. Alright, thank you. Alright, thank you. Maraming salamat, Mayor Del de Guzman, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Okay, teka muna, may napansin ako dun sa video. Habang yung mga bata pumapasok, tumataas ng palda, meron lalaki na naka-t-shirt. Si Bugay ba yun? Naka-t-shirt nanonood. Sino? Hindi, sa surveillance. Si Bugay yata yun. Baka maganda. Kung nagsusurveillance, ba siya nagsusurveillance doon? Surveillance doon. Dapat siya may camera. Nakita ko doon, nakatingin. Ako po Hindi, isang magulang yun. Magulang yung yun. anak niya, binabantay kay Jingle. Ayun. Susunod sa T3, sa mga problema niyong legal, isang tawag lang. Sasagot na ang ating attorney on call.